acetylcholine, para sa learning ability and memory. Very important yan, yung glutamate na parang excitatory signaling ng ating brain at dopamine. Motivation and reward learning activity ng utak natin. Ito yung tatlo na yun, very important neurotransmitter. Parang hindi natin ito with condition. Diba? Sounds familiar yung mga glutamate. Parang ulit nila. Ayan. Ito kami na, nakikita mo yan sa mga paborito na nila, yung chocolate, yung mga reward food na tinatawag, I can dope the brain. Ngayon, ang tanong, bakit pumapali yung memory? Natawag na lang ating mechanism of memory. Una, nagbilig ka ng memory ability because of aging, yung pagkanda ng tao. Kasi naturally daw, nag-shrink yung brain natin sa region ng hippocampus. Kaya pala ang pagtanda ay isang natural mechanism to deplete or to delete our memory capacity. Kasi nililinis yung parte ng hippocampus point oxidative stress, ito yung mga oxidation na nagkakos ng pagkamatay ng brain cells because of free radicals. Ano naman, yung mga stress, yung mga itindahan yung mga yan. Yung tabama ka, sa mga chronic inflammation, nag-disrupt yung neural communication. Ito, meron kang isang uri ng inflammatory condition. Ang utak mo kasi, kapag masyado na siya stress because of the pain na nararamdaman, pwede magka-problema siya. So kaya nai-disturb yung tao. Yan yung mechanism of nagpa-pass out. Kaya mapasin yung mga tao na yung madakay. Because the brain cannot identify, hindi na niya maintindihan anong identification, how to interpret the signal of pain. Hindi ba kayo? Wala siya sa brain natin. Yan. So the reason, most commonly, because yung mga sustansya kailangan ng brain para mapangitan ng mas maayos, ay hindi niya nakukuha sa ating diet. Ito pa sa pinaka-worst devastating affect sa ating brain is yung sleep deprivation. Ang sleep kasi is critical daw to consolidate memory. Ano sabihin, meron kang memory, pero pag hindi ka natulog, at masyadong stress yung utak, kasi that's the way our brain develops. So, yung mga critical memory processing and consolidation, nagkakaproblema. Kaya, yun ang reason ng mga bagong generasyon kasi hindi na sila kahit mabata pa sila yun because of sleep pattern. At isa pa yung stress. So pag stress tayo, ang daming cortisol. And cortisol can greatly damage our memory centers. Tapos yung toxic lifestyle natin, yung alcohol, drinking, smoking, pollution, maraming toxins sa katawan na nakakasira ng. Actually may mga chemicals na tinatawag toxins and ang nakakalungkot dyan partner, yung mga neurotoxins na yun nasa mga common products like yung mga cosmetic products, napakalaan yan, yung mga preservative na nasa pagkain natin, some of that are tinatawag neurotoxins. Ibig sabihin dahan-dahan na lumalaso doon sa mga neurons natin sa utak natin, kaya maapektuhan yung ating They can disrupt the normal functions sa mga neurotransmitter sa ating brain area. kasi pwede mo excite ang brain pwede mo siyang, kaya may mga pagkain na kapag kinakain mo nagiging nawawala stress mo, parang sumasaya ka because ang brain mo nakakuha doon ng mga healthy neurotransmitters, di ba? So, may mga sakit naman na common, ipaliwanag ko lang ito sa saglit, yung mga Alzheimer, yan, narinig yan, yung Alzheimer, ano ba yung Alzheimer? Ito yung progressive neurodegeneration ng ating memory. Kaya yung tao, kahit bata pa yan, pag tinawa ng Alzheimer yan, pwede magkaroon ng memory loss, confusion, magbabago yung behavior niya, di ba? So, ito, talagang kahit bata ka pa, may ginawa ka ng Alzheimer, malilimutan mo talaga yung bagay-bagay. And later on, yung breath and every automatic function ng ating katawan, nagkakaya. Kailangan tayo isang Alzheimer patient, yung mga complaints. Hindi lang yan dahil okay lang yung malilimutan ka. Yung condition kasi because yung utak natin, wala yung capacity niya na normal, pwede maghintay lang ang kamatayan. Sa mga aging naman, dementia. Yan. Yung dementia, general term yan na meaning is cognitive function decline. Kasama na dyan yung mga Alzheimer, vascular dementia, marami yan. Kumbaga, gusto ko lang yung mga terms na yan para maalala nyo, Tokwa! Yan, yung mga mild cognitive impairment, yan,
early stage yan, between normal aging and dementia, may mga ganong mga tao. Amnesia. Dami mga guys. Loss of memory due to trauma, injury, o psychological factors. May mga tao na biglang nakalimutan. Di ba? Yung pala, dumaan ng trauma. May mga ganon eh. Ayan. Brain fog. Yung brain fog, yung feeling mo, ang talino naman, pero bakit hindi mo maalala ng isang bagay o hindi mo magawa isang bagay? Minsan parang hinahangin yung nasa isip mo. Oo, tawag ng iba mangingi. Concentration ka. Mabulok yan eh. Tapos mental fatigue. Parang kahit maghapon ka nag-aral, parang wala ko natutunan. Eh, ganun ba kayo? Yan daw sa mga sa mga estudyante na nagre-review at lagi natin pinapayo sa kanila. Iwasan yung pagpupuyat ng gusto para lang sa pag-aaral. Meron akong kilala niya, para lang magising siya. Pero ang ginagawa kasi, nagre-review. Akala kasi, may mga tao kasi na, ito ewan ko kung ikaw, ako kasi ganito ako. Matututo ako ng mas impact yung memory ko. Pwede nga kung nagmamadali ako. Tawag ka sa amin. Pero for example, meron akong may papagawa ka sa akin na isang bagay, how complicated it is, mahirap siya. Hindi ko siya kayang gawin agad-agad pag mahaba pa yung panahon. My brain can function faster and incredibly.